magliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakikita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila ipaalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila. At ilang maliliit na isda. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang 7 tinapay at mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hahatiin ko po sa 2 bahagi ang aking refleksyon. Ang una, dahil nagbasa tayo nitong ating Ebanghelyo. Pangalawa, ang naman tungkol naman sa Immaculada Conception. No? Ang una, may nabasa akong quotation na ang sabi, "Compassion without action is a waste of emotion." Kapag nakaramdam ka ng awa at wala kang ginawa, parang wala rin ang iyong awa, di ba? Sana pag nakaramdam tayo ng awa, kahit papaano, ay may maitulong tayo, no? Lalo na sa mga nangangailangan. Dito sa ating Ebanghelyo, nahabag si Jesus sa mga tao dahil sabi niya, may 3 araw na daw silang sumusunod, no? At marahil naubos na ang kanilang baon-baon. Ayaw ni Jesus na paalisin sila ng gutom dahil baka manghina sila at mahilo sa daan. Yung naramdaman ni Jesus sa isang halimbawa ng habag, no? Dahil nakita niya ang mga tao, hindi lang mga may sakit, pati na gutom. 2 bagay ang kanyang ginawa. Pinagaling niya ang mga may karamdaman at pinakain niya sila. He taught his disciples to help, hindi lang hanggang awa, but to do something for those who are in need. Ang isang nakaka-touch na ginawa ni Jesus ay pinaghati-hati niya ang 7 tinapay at ibinigay niya sa kanyang mga alagad para ipamahagi ito sa mga taong nagugutom. Jesus wanted his disciples to learn compassion. In order to learn, they need to do it themselves. Kaya sila ang namigay para matuto silang magbigay. No? This gospel has so much impact for all of us, lalo na sa panahon natin ngayon, na kung saan marami ang nakaranas ng mga malalakas na bagyo, mga pagbaha, pag-landslide, at marami ang mga nasa Kabisayaan at mga nasa Northern Luzon,
Nawala ng bahay, nawala ng mga pananim, no? At marahil nakdidepresyon sila ngayon ng iba, no? Kung paano sila magsisimula muli. We need Jesus lalo na sa mga ganitong panahon. May isang kwento ng anak at ama, naglalakad sila pa uwi. Nakita nila ang kanilang kapitbahay na si Mang Tikyo nakaupo sa kanyang bahay, no? Nadaanan nila. At ang sabi ng anak, Dad, kawawa naman si Mang Tikyo, no? Baka may sakit, nakaupo sa bahay. Ang sabi ng tatay, hayaan mo anak, mamayang gabi, isasama natin siya sa dasal, no? Hindi mapakali yung anak, kaya nung gabi, lumapit siya sa tatay niya, Tay, tayo na lang ang tumulong kay Mang Tikyo, huwag na nating dagdagan pang gawain ng Diyos, no? Kasi kapag dasal lang tayo naman dasal, hindi naman tayo gumagawa. Paano naman makakagawa ang Diyos? Kasi tayo ang kamay, tayo ang paa ng Diyos, tayo ang mga mata, no? Tayo ang ginagamit ng Diyos para makatulong sa ating mga kapwa, sa kapwa nating nangangailangan. We are the hands and feet and eyes of God. Dito sa Ebanghelyo, sabi ng alagad, saan ba tayo makakuha ng tinapay para sa lahat? Where could we ever get enough bread, no, to this deserted place to satisfy such a crowd? Minsan ganito tayo, naunahan na tayo ng nakatingin tayo sa problema, parang wala na tayong magawa, no? Saan kayo kukuha? Ang dami-daming taong kakain. Pag naunahan ka na ng iyong kahinaan, baka wala ka talagang magawa. Kasi nakatingin ka sa mga taong nagugutom, wala akong magagawa, hindi ko mapapakain yan. Ay talagang wala kang magagawa, no? Kaya si Jesus, sabi niya, ilan ba ang tinapay nyo? Ilan bang meron pagkain dyan? At pinagpira-piraso ni Jesus, no? Kung meron man tayong kahit kaunti, manalangin tayo sa Diyos. Pagkakasyahin ni Diyos yan. Yung 500 mo pang natsubena na yan, no? Pararamihin ni Jesus yan, no? Pararamihin ni Jesus. Kaya, kailangan lang tayong magbahagi. Kailangan lang merong magbigay para dumami, no? Pararamihin ng ating Panginoon. At hindi nga dumami, sumobra pa. Diba? Ilang baskets ba ang napuno? Yun ay pagkain na mahihirap. Pero tinanggap ni Jesus ang pagkain na mahihirap. Lahat ng kung anong meron ay gagawin niya, pararamihin niya. Kaya, kontento na tayo kung pansit at toyo, no? Para magkasya ang 500, no? Yun ang sinabi ni Saint Teresa of Avila. Sabi niya, Jesus has no body now, but yours. Jesus has no hands and feet, but yours. And He has no eyes, but yours. Sabi ni Saint Teresa of Avila. Kaya, tayo ngayon ang narito at nakakakita, makakatulong. Kaya kung lahat, maraming tutulong, wala sigurong magugutom. Ano? Lalo na kapag may kaya ang tutulong, no? At kahit naman mahirap, may tutulong. Kapag lahat, walang magugutom. Now, we go to the second part. Itong ating paghahanda para sa kapistahan sa Lunes. Di ba? Sa Lunes na ang kapistahan ng ating mahal na ina, ang Immaculada Concepcion. Sa simbahang Katoliko, isa sa pinakamahalagang katuruan ay ang tungkol sa mahal na ina ay ang Immaculada Concepcion. No? May 4 na dogma ang patungkol kay Maria, pero isa ito ang Immaculada Concepcion. Sa CCC 491, sa Catechism of the Catholic Church, number 491, ang sabi doon, the most blessed Virgin Mary was from the first moment of her conception by a singular grace and privilege of Almighty God and by virtue of the merits of Jesus Christ, Savior of human race, preserved immune from all stain of original sin. Nung siya ay nasa tiyan na daw ng mahal na kanyang ina, na si Santa Ana, na-preserve na siya sa kasalanan. No? Pag sinabi natin Immaculada Concepcion, si Maria yon, no? Siya ang nag-conceive si Santa Ana kay Maria
nang wala siyang kasalanan, walang bahid na kasalanan. Nangangulugan ito na si Maria ay pinaglihing walang salang orihinal sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana. Pansinin ninyo ang katagang singular grace, privilege of Almighty God, and virtue of the merits of Jesus Christ. Sa Immaculate Conception, higit na makikita ang pagiging mapagbiyaya ng Diyos. Kasi hindi pa man isa sa katuparan ang pagpapako sa krus. Kasi doon tayo maliligtas sa pagpapako sa krus Pero wala pang pagpapako sa krus ng Panginoong Yesus para sa katubusan ng sangkatauhan, nagkaroon na ng epekto ang biyaya sa mahal ng Inang Maria bago pa man siya isilang. No? Minsan nakarinig ako sa 702 DZAS sa programa ni Pastor Ed Lapis. Ang sabi niya, si Maria daw ay pinili hindi dahil walang kasalanan kundi dahil siya ay masunurin. Pinili siya dahil siya masunurin. Itong madalas din sinasabi ng mga born again. Pinapalabas na si Maria ay hindi ipinaglihing walang sala. No? Pinili siya dahil siya masunurin. Mali po yun. Kung si Maria ay pinili ng Diyos dahil siya naging masunurin, lalabas na ang pagpili ng Diyos ay ayon sa gawa ng tao. Dahil siya masunurin. Dahil sa kanyang gawa. No? Pero hindi ito, pag sinabi natin naging masunurin siya, hindi yun biyaya ng Diyos. Pero sa totoo lang, si Maria ay iningatan na, bago pa siya naging masunurin. Bago pa siya isinilang, iningatan na siya. No? Sa salang orihinal, sa pamamagitan ng singular grace, privilege of Almighty God, and virtue of the merits of Jesus Christ. Ang pagpili ng Diyos ay sa sarili niyang prerogative, hindi base sa mabuting gawa ng tao. No? Kahit maliwala pa si Maria, hindi pa siya naging masunurin, pinili na siya. Ibig sabihin si Maria, dahil siya pinili ng Diyos na maging inang Panginoong Yesus, ay biniyayaan na huwag mabahiran ng salang orihinal, alang-alang sa Panginoong Yesus, ng punong-puno ng kabanalan. Isang bagay ang nakapagtataka sa mga born again, kapag nag-evangelize sila, they keep on insisting that salvation is God's grace, biyaya ng Diyos. Pero kapag pinag-usapan ng tungkol sa Immaculate Conception, sasabihin nila, pinili si Maria dahil siya masunurin. No? Sabi ng mga born again sa akin, si Maria daw ay hindi Immaculate Conception. Siya daw isang babaeng makasalanan tulad natin na nangailangan ng tagapagligtas. Wala namang tinuturo ang simbang Katoliko na hindi nangailangan si Maria ng tagapagligtas. Hindi naman natin sinasabi na hindi nangailangan si Maria ng tagapagligtas. Ang Immaculate Conception ay singular grace, privilege of Almighty God, and virtue of the merits of Jesus Christ. Masigit pa nga makikita natin ang pagiging tagapagligtas ng Diyos sa Immaculate Conception ni Maria. Dahil siya pinili para siya mailigtas. No? Kaya kailangan siya nagligtas. Kailangan siyang mailigtas para may panganak niya si Jesus. Kaya pag nakita ang Immaculate Conception, mas makikita pa natin na si Maria ay nangailangan na mailigtas. Una sa lahat, para magdumaloy sa kanya ang biyaya. No? Isang ding ipagtataka ko sa mga born again, kung bakit mas gusto pa nilang mapahiran muna ng kasalanan ng Inang Maria bago biyayaan ng kaligtasan. Samantalang mas kapuri-puri ang biyaya ng Diyos na nag-iingat sa isang tao na huwag mabahiran ng kasalanan bago pa man isya isilang. Diba? Mas maganda nga yun. No? Isang dason na nakikita ko kung bakit hirap na hirap ang mga born again na tanggapin ng Immaculate Conception ng Inang Maria ay dahil ipinapantay daw ng mga Katoliko si Maria sa Diyos. Uulitin ko, sa CCC 491, hindi natin pinapantay si Maria bilang Diyos. Nangailangan nga siya ng tulong mula sa Diyos para sa mabiyayaan at hindi natin siya ipinapantay. The most blessed Virgin Mary, from the first moment of her conception by singular grace and privilege of Almighty God and virtue of merits of Jesus Christ, Savior of the human race, preserved, immune from all stain of original sin si Maria. Walang sinabi diyan na si Maria ay pinantay sa Diyos. Iningatan si Maria na huwag mabahiran ng original sin dahil siya ay magiging ina
ng Diyos. Tatlong dahilan kung bakit naniniwala ang mga Katoliko sa doktrina ng kalinis-linisang paglilihi kay Birheng Maria. Because God is holy. Because Jesus is holy. God is omnipotent. Kaya niyang gawin ito kay Maria. And God is gracious. Dahil sa kanyang mapagbiyaya, biniyayaan niya rin si Maria. No? Kung mapansin natin, itinuturo ng simbang Katoliko ng Immaculate Conception ay grace, privilege, at dahil kay Jesus din. No? Bakit ito tinawag na biyaya? Dahil walang anumang ginawang mabuti ang Inang Maria para maging karapat-dapat sa Immaculate Conception. Wala pa siyang ginawa para maging karapat-dapat. Kaya, biyaya ito. It is a grace. Wala pa siyang ginawa. Ito ang pinagkaloob sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng merits ng ating Panginoon. Hindi niya ito binili, hindi niya ito ginawa. Ito'y kaloob sa kanya ng Diyos. Kaya ang kalinis-linisang paglilihi sa Birheng Maria ay pagpapakita ng pagiging makapangyarihan at mapagbiyaya ng ating Diyos. At ang kanyang kabanalan ay hindi niya kailanman maaring i-compromise. Kaya pumili siya bago pa siya isilang malinis na ang kanyang paglalagyan. Ito ang ginawa ng Diyos kay Maria dahil kay Jesus na anak ng Diyos Ama. Muli, ito ay ginawa ng Diyos kay Maria dahil kay Jesus at para kay Jesus, kay anak ng kataas-taasan. Kaya sa ating paghahanda sa Lunes, magpasalamat tayo sa ating Diyos Amang mapagbiyaya. Nagkaroon tayo ng isang ina na tunay nating matatawag Inang Immaculada Concepcion.